Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagtaka sila ni Harry at saka ni Regan dahil ang tagal-tagal buksan ni Lynette. Dito na nga ay talagang positibo itong si Regan na umakyat dito si Harry na kung saan pinigilan ito ni Regan pero hindi na napigilan ni Regan itong si Harry at talagang pumasok na siya. Dito na talaga pumasok itong si Regan na kung saan talagang nasisiya na siya dito at kung saan binuksan ni Lynette ang pinto. Dito na pinapasok at talagang porsigido itong pumasok doon at nag-CR doon sa loob si Harry. Kaya wala nang magawa itong dalawang tao sa loob kung saan na-trap sila doon at dito na nga ay talagang pinigilan ni Lynette itong sila ni Harry na umalis na kung saan talagang pinakain niya pa ito. Dito na nagsulat at naghanap ng ideya itong si Lynette upang hindi makaalis itong sila ni Harry at ni Regan na kung saan talagang pag nakaalis sila dito ay talagang tutuluyan na siya nito ng dalawang taong pumasok sa kanilang bahay. Dito na nga si Annalyn at ang pamilya Tanyag ay talagang nag-uusap tungkol sa mga ginagawa ni Zoe at saka ni Moira. Dito na nga ay talagang emosyonal itong si Giselle na kung saan talagang hindi niya ito mapipigilan ng kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin dito kay Moira kung malalaman niyang totoo ang kanilang mga hinala. Dito na nga ay si Dr. Carlos Benitez ay dumating na kung saan sumabat ito at nanghingi alam sa problemang hindi sa kanya. Dito na sinabi niya na bakit daw nawawala si Zoe na kung saan concerned siya dito sa kay Zoe kaysa kay Annalyn. Dito na nga muntika nang mahuli itong si Dr. Carlos Benitez sa kanyang mga tinatagong sikreto pero ito ay balimbing talaga at talagang iniba niya ang kwento. Dito daw talagang nag-uusap daw sila ni Zoe dahil wala daw makausap si Zoe at doon or sa kanya ikinikwento ni Zoe ang kanyang mga problema. Sa katulad niya na si Giselle daw ay inaaway si Zoe at talagang si Annalyn at kung saan dito na sila nagtalo ni Dr. RJ Tanyag dahil bakit hindi siya sa kanya nagsasabi ng katotohanan itong si Zoe at talagang bakit doon sa kanya. Talagang napaka-imposible ng mga sinasabi ni Dr. Carlos Benitez na kung saan pinigilan ng ito ni Annalyn at saka ni Giselle ang kanilang pagsusuntukan. Dito na nga ay talagang pumunta si Zoe doon sa lugar kung saan ang kanyang lolo Pepe ay talagang nakita niya kung paano at ano ang ginawa ni Moira. Dito na siya naawa at nagtalo sila ni Moira kung bakit ginawa iyon ng kanyang tauhan. Dito na sinabi ni Moira na hindi pa daw sapat ang mga ginagawa niya na kung saan kulang pa daw. Dito na nga ay talagang galit na galit itong si Zoe sa kanyang ina na kung saan hindi naman dapat binugbog at talagang sinabi niya dito kay Balahadja na kung uulitin pa niyang saktan ang kanyang lolo ay talagang magsusumbong na siya. Dito na nga ay kinagalit ni Moira sa kanya na kung saan ay talagang sinabi na lang ni Zoe na iwanan sila. Dito na napaamin si Zoe sa tagiliran ni Don Pepe na kung saan nanghingi siya ng tawad dito pero itong si Don Pepe ay nakikinig lang pala. Dito na nalaman ni Don Pepe na alam pala ni Zoe ang katotohanan pero ito ay tinago niya na kung saan sinabihan siya dito na sobra ka pa pala sa iyong inang demonyo ka at pinalayas niya itong si Zoe at talagang iyak na iyak itong si Zoe. Dito na nga ay talagang porsigido na si Zoe na sabihin kay Dr. RJ Tanyag dahil tinanong siya dito. Dito na nga ay pinapaamin siya ni Giselle na kung saan talagang sasabihin niya ang katotohanan dito sa kay Dr. RJ Tanyag na at saka kay Giselle ang buong katotohanan tungkol sa mga ginagawa ni Moira. Pakakabangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.